Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nasasaktan ka ba dahil sa tingin mo ikaw ay naiisahan ng iba? Kapatid, sa Ebanghelyo ngayon makita natin na may talinghaga kung saan makita dito ang isang lalaking nagnanais pa na magkaroon ng marami dahil sa kasakiman. May paalala ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid, na ang kasakiman ay nagdudulot sa atin na mapahiwalay at mapalayo sa Diyos. Lalo na kung lagi mong iniisip na magkaroon ka ng kayamanan, ng maraming pera, dahil ito lang ang magdudulot sa iyo ng tunay na kasiyahan, kagalakan sa buhay. Kapatid, nagkakamali tayo kung ito ang pag-iisip natin, dahil ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay kung anong meron tayo ay gamitin natin, maliit man o malaki. Pagtuunan natin ng pansin ang magiging buhay natin sa habang buhay. Ito yung bigyan natin ng diin, lagi bigyan natin ng pansin kung paano pa madagdagan ang ating kayamanan para sa langit. Yung paggawa ng mabuti para sa Diyos at para sa ibang tao. Na kung anong meron tayo, kung ito ay ating ibinabahagi, ito'y nadadagdag sa ating ating kayamanan para sa langit. Kapatid, huwag kang malungkot kung anong meron ka ngayon. Ang mahalaga ay ito ay naibabahagi mo. Ang mahalaga, ito ay napagyayaman mo, napasalamatan mo ang Diyos. Dahil ang kasakiman ay wala sa ating puso, kundi marunong tayong magpasalamat kung anong merong bigay ang Diyos sa atin. Kapatid, ito ang hamon at paalala ng Diyos sa atin ngayon, na magalak lagi. Anuman ang meron tayo, pasalamatan ang Diyos, dahil ito ay maibabahagi natin sa iba at magagamit para sa buhay na wala hanggan, para yung buhay natin para sa langit. Ganito tayo kamahal ng Diyos, kapatid. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa iyo at sa akin pagkalat natin itong mabuting balita. Siya ang mabuting balita, ang Diyos ay mabuti. God bless and God is